Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago natin simulan ang ating klase, gusto ko muna magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta kayo? Mabuti kung ganon. Ako ay lubos na nasisiyahan dahil nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Angeline B. Alangkas, ang inyong magiging guro sa hapon na ito. Ngunit bago iyan, gusto ko munang igalaw-galaw ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagsayaw. I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat anong masaya magmula nang makita ka. Nawawala ng panangamba pag ika'y kapiling na. Feels like summer when I'm with you. Parang islang pag-tropiko. Can't wait to go back with you. Sa islang pag-tropiko. Ayan, galaw-galaw. Kapikin ninyo ang inyong mga katabi. Sa islang pag-tropiko. Bago kayo magsiupo, ay gusto ko sanang pakiayos ng inyong mga upuan at pulutin kung meron mang kalat sa inyong harap. Sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Mabuti kung ganun. Ako ay lubos na nasisiyahan dahil walang lumiban sa ating klase ngayon. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong umaga, meron akong alintuntunin sa klaseng ito upang mas maganda ang daloy ng ating klase. Pakibasa sa lahat. Maraming salamat. Bago tayo dadako sa ating bagong aralin, ay meron bang nakaalala sa inyo kung ano ang nakaraan natin tinalakay? Ana, Tungkol po sa maikling kwento, ma'am. maraming salamat. Tumpak, palakpakan natin si Ana. Ako ay nasisiyahan dahil sapagkat naalala ninyo ang ating nakaraang tinalakay. Bago tayo dadako sa ating talakayan, meron akong aktibidad na inihanda. Tatawagin natin itong buuin mo ako. Ang buuin mo ako, ito ay ang pinaghalo-halong letra at aanalisahin ninyo ito kung ano ang salitang nakasaad. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat at bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Kung sino ang makauna ay magbibigay ng hudyat. Maliwanag ba? Mabuti kung garon at maaali na kayong magsimula. Maraming salamat pangkat una dahil kayo ang nakatapos sa ating aktibidad ngayong umagang ito. Sa ating aktibidad na ginawa, meron ba kayong idea kung ano ang tatalakay natin ngayong araw na ito? Mia,
Tungkol po sa simono at panaguri, ma'am. Magaling! Ang ating tatalakayin ngayon ay ang bahagi ng pangungusap. Ngunit bago iyan, meron akong layunin dito na gusto kong basahin ninyo. Pakibasa ng sabay-sabay. Layunin ay natutukoy ang simuno at panaguri sa pangungusap bilang nakapagbabahagi ng saloobin mula sa paksang pinalakay na kabubuo ng pangungusap gamit ang simuno at ang panaguri. Maraming salamat. Makakabit ba natin yan, class? Opo, ma'am. Makakamit lamang natin iyan sa pamamagitan ng inyong kooperasyon. Ngayon ay ating tatalakayin kung ano ang pangungusap. Pakibasa ng sabay-sabay. Ang pangungusap ay isang grupo ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Ito ay maaaring binubuo ng paksa o simuno at panaguri. Ang halimbawa nito ay ang aso ay tumatakbo papunta sa hardin. May dalawang bahagi ang pangungusap. Ang paksa o simuno ang pinag-uusapan sa pangungusap habang ang panaguri naman ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paksa. Sa halimbawang, ang aso ay tumatakbo papunta sa hardin. Nasaan ang simuno? Mia, Aso po, ma'am. maraming salamat at magaling. Sa panaguri naman, saan ang panaguri sa halimbawang aking ibinigay? Ana, Tumatakbo papunta sa hardin po. magaling. Meron akong halimbawang ibibigay at gusto kong ibang estudyante naman ang sasagot. Ang barko ay nasa dagat. Sino ang gustong sumagot kung saan ang simuno at ang panaguri? Ana, Nasa dagat po. maraming salamat. Saan naman ang panaguri? Carl, Ang barko po, ma'am. tumpak ka dyan. Si Ana ay naglalaba sa ilog. Saan ang simuno dyan? Si Honey? Si Ana po, ma'am. Magaling. Saan ang panaguri? Omega. Naglalaba sa ilog, ma'am. Magaling. Naintindihan niyo ba, class? Opo, ma'am. Mabuti kung ganon. Ngayon, may gagawin tayo. Nais kong tukuyin ninyo kung saan ang simuno at panaguri sa pangungusap na aking ibibigay. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sumagot. Tapos na ba, class? Opo, ma'am. Mabuti, pakipasa sa harap. Maraming salamat.
Puntong ito, meron ako mga katanungan na batid kong masagot ninyo. Tatawag ako ng estudyante para sa katanungan. Aktibidad na ito ay tinatawag ko na ang emosyon mo. Charlene, maari mo bang sagutan ang aking katanungan? Gaano ba kahalaga ang panaguri at simuno sa isang pangungusap? Mahalaga po ang simuno at ang panaguri sa pangungusap dahil dito mo malalaman kung anong ang paksa at kung anong impormasyon ang natutukoy. Maraming salamat. Sa pangalawang katanungan, Joelyn, maaari mo ba sagutin ang aking katanungan? Paano mo mabubuo ang isang pangungusap gamit ang salitang bata, kumakain, tinapay? Ang bata ay kumakain ng tinapay. Tumpak ka dyan. Maraming salamat. Pangatlong katanungan. Jeffrey, maaari mo bang sagutin ang ating pangatlong katanungan ngayong umaga? Tukuyin ang panaguri sa pangungusap na ang mga bata ay naglalaro sa parke. Saan ang panaguri sa pangungusap? Naglalaro sa parke, ma'am. Magaling! Sa pang-apat na katanungan, maaari ka bang tumayo, Devlin? Ano ang paksa sa pangungusap na si Maria ay nagluto ng masarap na ulam? Si Maria, ma'am. Tumpak ka dyan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sa pangkatang gawain naman, ay papangkat ko kayo sa 2 pangkat. Bibigyan ko kayo ng larawan, at ang larawan na iyon ay gagawa kayo ng pangusap, tukuyin ninyo kung saan ang simuno at ang panaguri. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para gawin ito. Pakibasa ng pamantayan. Pamantayan, nilalaman, 20 puntos, kooperasyon, 10 puntos, presentasyon, 20 puntos, kabuuan, 50 puntos. Para sa nilalaman, kung paano ninyo ito inilarawan, kung paano ninyo ginawa ang pangungusap o paano kayo gumawa ng pangungusap gamit ang larawan. Para sa kooperasyon naman, titingnan ko kung sino o kung anong grupo nga ba ang nagko-cooperate o lahat ba kayo ay nagko-cooperate. Sa presentasyon naman, ipresenta ninyo ito sa harapan. Sa basahin ninyo kung ano ang pangusap na inyong nagawa. Naunawaan ba, class? Opo, ma'am. Mabuti kung ganon at maaari na kayong magsimula. Ang unang pangkat ang unang magpresenta dahil sila ang unang natapos sa paggawa ng pangungusap. At ang pangalawang pangkat naman ang kasunod. Maaari na kayong magsimula. Maraming salamat, unang pangkat. Ngayon, bibigyan na natin sila ng puntos. Nilalaman. Meron bang nakabatay ba sa larawan ang inyong mga pangusap? Okay. Bibigyan ko kayo ng 20 puntos. Para naman sa kooperasyon, nagko-cooperate ba lahat ng mga kakampi mo? Hindi ko nakita. May isa akong batang nakita na nakaupo lang doon sa gilid. Bibigyan ko lamang kayo ng 9 na puntos. Para naman sa presentasyon, dahil nakikita ko naman may presenta kayong lahat, bibigyan ko kayo ng 20 puntos. Meron kayong 49 na puntos. Para naman sa pangalawang pangkat, maaari na kayong magsimula. Para naman sa pagpupuntos. Nilalaman, meron bang nakabatay ba sa larawan yung mga pangusap na ginawa ninyo? Okay, nakikita ko naman. Ibigyan ko kayo ng 20 puntos.
Para sa kooperasyon, nakita kong nag-cooperate talaga lahat at walang nakaupo lamang. Bibigyan ko kayo ng 10 puntos. Sa presentasyon, nag-present ba lahat? Nakikita ko namang nag-present kayo at wala man lang nakaupo. Bibigyan ko kayo ng 20 puntos. Kabuuan, meron kayong 50 puntos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil ginawa ninyo ang inyong palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil ginawa ninyo ang lahat ninyong makakaya. Ano nga ulit ang ating paksang tinalakay ngayon, class? Laijelin? Isang tinalakay ay patungkol po sa bahagi ng pangusap. Maraming salamat, tumpak ka dyan. Ano ang natutunan ninyo sa ating paksang tinalakay? Devilin? Ang natutunan ko po sa ating paksang tinalakay is kung ano po ang simuno at ang panaguri. Maraming salamat at mahusay dahil na lubos ninyong naintindihan ang ating paksang tinalakay ngayong umaga. Mayroon ba kayong katanungan, class? Mabuti kung ganon. Para naman sa panghuli nating gawain ay kumuha ng sangkapat na papel at sagutan ang pagtataya. Para naman sa pagtataya natin, ay gusto kong tukuyin ninyo kung saan doon ang simuno at ang panaguri. Maaari na kayong magsimula. Para naman sa takdang aralin, ay gusto kong gumawa kayo ng isang pangungusap o 10 na pangungusap na may simuno at panaguri. At yun lamang, class, paalam.